Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Amboy. Taong 1977, Dipolog. Nagmumukmuk lamang sa sulok ng sabungan si Amboy matapos ang 3 sunod-sunod na pagkatalo. Ubus na ang perang hinarampa sa siyahin na abot ng 100. Ang usapan ay mamayang hapon babayaran. Subalit hindi ito ang pinoproblema ni Amboy. Mas iniisip ang kalabang sabungero na hindi man lang matalo-talo sa pustahan. Malayong malayo ang kanyang mga manok dahil isang salpukan lang bagsak na kagad. Samantalang ang kalaban, hindi man lang nakaramdam ng pagod kahit isa lang ng paulit-ulit. Hoy, Amboy, nandiyan ka na pala, hinahanap ka ni Tia Susan. Nagtatanong sa'yo. Ano, may pambayad ka na sa kanya? Alam mo naman ang tiyahin natin yun eh. Hindi titigil kapag may utang. Sa dami kasi ng pwedeng hiraman sa kanya mo pa naisipan. Oh, pag-alis ko kanina, talo ang manok mo. Sigurado naman sa ikalawa at ikatlong laban nakabawi ka. Hoy, bakit ka ba nagbubukbok? Parang nasa ibang dimensyon ka kinakausap, hindi nagsasalita. Hulaan ko lang ha, talo ka no? Agoy, sabi na nga ba eh, sabong pa. Wika ni Pakoy, pinsan ni Amboy. Parehong nahilig sa sabong ang dalawang binata. Sa katunayan, lagpas 30 ang edad, walang mga asawa. Sa murang edad natutunan nila ang pasikot-sikot sa sabungan dahil sabungero din ang mga ama. Pagkatapos ng unang pusta, nanalo ng malaking halaga. Ito ang nag-udyok sa kanila na magsabong ng magsabong. Pumabor sa panig nila ang swerte ng una, pero sa sandaling lumitaw ang mananabong na nagmula sa karatig bayan, binagsakan ng kamalasan, hinding-hindi sila nananalo. Hindi naman pambayad ang pinoproblema ko. Pwedeng pagtrabahuhan yan eh. Ang inaalala ko, paanong panalo na lang palagi yung kalaban? Kung tutusin, pareho lang naman ang manok natin at kanya. May pakpak, may binti, may mata, may balahibo. Pareho din ang pinapatok at inaalagaan. Pero bakit kakaiba? Yung sa atin hindi nga aabuti ng 1 minuto pagkasalang. Tapos yung sa kanya, kaya hanggang huling laban eh. Paano yun? Sinong Diyos ang hingian ng basbas para swerte ng ganun? Makasamba nga rin, baka sakaling makabawi. Wika ni Amboy. Pareho pala tayo ng iniisip, insan. Noon pa man nagtaka na ako sa sabongerong yan eh. Isipin mo, magmula nung araw na dumating siya dito sa bayan natin, lahat ng magagaling sa panabong dinali. Hindi lang ikaw yung nagtataka, no? Lahat naman tayo dito eh. Wala talaga eh, 2 panabong na lang ang natira sa bahay. Aabot sana ng 12 kaso natalo ng natalo eh. Ititigil ko na ang pagsasabong. Ilalaban ko kung natira. Ubusin ko na lang. Pagkatapos ng pag-uusap, sabay nilang nilisan ang lugar. Habang nasa kalagitnaan ng daan, hindi maiwasang mapalingon dahil sa matandang nakasunod. Unang beses pa lang itong nakita, hindi napansin kung kailan lumitaw sa likuran. Sinubukang baliwalain, pero kahit saang daang lumihis nakabuntot pa rin. Insan, hindi na maganda ang kutob ko sa matandang yan ha. May atraso ko ba sa tao para sundan tayo ng sundan? Kung kani-kanino ka kasi umuutang eh. Loko, hindi ko nga kilala yan eh. At saka wala akong utang kahit kanino maliban kay Tia. Kalmahan mo lang. Baka kung saan tayo pupunta, dun din naman pupunta yan. Itanong mo nga, mabuti nang makasigurado. Ilang beses nang may nababalitang may patayan dito eh. Kadalasan sa bungerong nadadali. Tanungin mo para mawala tong kaba ko. Wika ni Pakoy. Kulit mo din ano? Amanong magandang araw sa inyo. Huwag niyo po sanang mamasamay niyo itatanong ko ha. Napansin ko kasi, sunod ka ng sunod. Saan po ba ang punta niyo? O baka may sadya ka sa amin? Tumigil sa pagakbang ang nasabing matanda. Tumatawang humarap sa kanila. Bago ko sagutin ang tanong, tawagin niyo ako sa pangalang Tatang Inso. Sa katunayan, ikaw ang boy ang sadya ko.
Ang bibilis nyo kasing lumakad, kaya hindi ko magawang makasabay. Tahimik na lang ako na sumunod. Wika ni Tatang Inso na mas lalong ipinagtaka ng magpinsan, lalong-lalo na si Amboy. Ang sabi mo kanina wala kang atraso kahit kanino. Tapos ikaw yung sadya ng matandang to. Insan, ano bang pinasok mo gulo? Iho, maghulos dele ka. Walang atraso sa akin si Amboy. May gusto lang akong linawin sa batang ito. Isa kang sabongero ano? Sabongero na matapos makatapat ang dayong mananabong. Sunod-sunod na ang pagkatalo. Nakarating kasi sa akin na maayos naman ang kondisyon ng manok mo. Pero luging-lugi pagdating sa bakbakan. Tapos kung sa iba ilalaban, nananalo. Dito lang sa dayo minamalas eh. Hindi ka ba napapatanong sa nangyayari? Natahimik ang magpinsan sa sinabi nito. Nagkatinginan. Hindi inasahang alam nito ang buhay sa bungero ni Amboy. Manong, Tatang Inso pala. Paano nyo nalaman yung tungkol dyan? Sino nagsabi sa inyo? Hindi ko kasi kayo kilala. Nakakagulat na malaman na may estangherong alam ang pagiging sabongero ko. Muling tumawa ang matanda. Naganap ng mauupuan sa tabi ng daan. Sinundan lamang nila ito ng tingin. Walang mali sa manok mo, Amboy. Sadyang madaya lang ang dayong kalaban. Paano ba kasi? Sa halip na panabong, ibang nilalang ang isinasalang. Walang laban ng anumang uri ng panabong sa ganitong halimaw. Kaya palagi kang natatalo kapag ito nakakarap. Muling natahimik si Amboy. Nakatitig lamang sa matanda. Si Pakoy naman na nasa tabi. Hindi maiwasang suriin ito ng tingin. Parang baliw naman yata ang isang yan, Insan. Pansin mo ba ang sinasabi halimaw daw? Ano raw? Ewan, halika na nga. Baka naghahanap lang yan ng makakausap tapos ginagawa lang tayong katuwaan. Wika ni Pakoy na sinang-ayunan ni Amboy. Walang paalam na tinalikuran ng dalawa si Tatang Inso. Sa kabilang banda, hindi maiwasang mapaisip ni Amboy sa mga sinabi ng matanda. May parte sa kanya na gustong paniwalaan, subalit naguguluhan sa sinabi nito patungkol sa binanggit na halimaw. Isa pa, bigla na lamang itong lumitaw at nagpakilala. Mas malalim pa sa iniigib kong balon yung iniisip mo ha. Ano problema? Ano pa nga ba? Yung matanda na nagpakilalang Tatang Inso. Iba siya kung magsalita eh. Sino ba yun? Kakaiba talaga magsalita kasi baliw. Tignan mo nga yung itsura nun. Kulang na lang maging taong grasa eh. Hindi man lang nakapaghilamos ng muka. Mas mahaba pa ang balbas kaysa buhok tapos nangangamoy lupa. Hindi yata nakaligo eh. Huwag mo nang pansinin. Nagmamagaling lang yung taong yon. Nga pala, tuloy ba bukas yung sabong mo? Anong ilalaban mo? Yung natirang manok na lang ano? Oo. Total, 2 na lang yung natira. Kapag naubos, titigil na ako. Tumigil ka na rin. Wala na tayong mapapala sa buhay na ganyan. Talo tayo palagi eh. Paano kaya kung dayain natin? Sa kabila tayo pumusta. Sigurado naman na talong manok natin kaya diskarte na lang. Ang laki na ng perang nawala sa atin tapos nakakasawa ng maging talo palagi. E di kung ganun ang gagawin, may mauuwi tayo, di ba? Hoy, baliw ka ba? Mandadaya ka para manalo. Kaya minamalas tayo kasi ang sama ng iniisip mo eh. Tumino ka naman. Hindi ka na nga nakakatulong kung ano-ano pa yung sinasabi mo dyan. Ikaw na nga tong binabagyan ng swerte, naayawan mo pa. Ibang klase ka rin ah. Kaya magtiis sa kamalasan. Bahala ka nga sa buhay mo. Basta gagawin ko kung ano naisip ko. Tignan na lang natin kung di ka mainggit. Napabuntong hininga si Amboy sa sinabi ng pinsan. Iniwanan niya ito at nagtungo sa likod ng bahay upang tignan ang natitirang manok na panabong. Isasalang ang mga ito bukas sa magaganap na sabong sa kabilang barangay. Huling alas ko na kayong dalawa. Kung matatalo wala na. Ay nako, bakit ba kasi palagi na lang minamalas eh? Hindi ko tuloy maiwasang maniwala sa sinabi ni Tatang Inso na hindi ordinaryong manok yung nakatapat na mga kapatid nyo. Paano namang hindi? Kung titignan manok lang naman. Ewan ko,
Basta, ubusin niyo mga patoka dyan kasi bukas huling laban niyo na. Wika ni Amboy sa mga panabong. Napapitlag nang lumitaw si Tatang Inso. Lumabas sa likuran ng kulungan ng manok. Hindi naman mahirap paniwalaan ang mga sinabi ko ha. Hoy bata, bakit ayaw mo bang maniwala? Matutulungan pa naman sana kita, pero ayaw mo eh. Eto naman si Manong. Hindi ba iniwan ka namin dun sa daan? Paano ka nakarating dito? Iho, kapag gusto kong tulungan ng isang tao, madali kong natutunto ng kanyang tahanan. Ano? Naniniwala ka ba sa akin o hindi? Dalawa na lang ang panabong mong manok. Wala ka bang balak na babawi sa lahat ng talo mo? Wika ni Tatang Inso. Napakamot sa ulo si Amboy. Naguguluhan kung pakikitunguan si Tatang Inso o babaliwalain. Sa huli, si Pakoy ang kumausap. Dumating siya sa lugar at nagulat nang makita ang matanda. Anak ka ng manok! Nandito ka na naman, Manong! Hindi mo talaga titigilan ng pinsan ko, ano? Huwag niyo na pong ipagpilitan yung sinasabi niyong halimaw. Kasi parang ikaw pa nga po yung hindi tao eh. Bastos ang bibig mong bata ka ha? Pasmado. Huwag kang magulo. Si Amboy ang gusto kong makausap, hindi ikaw. Mukha kang unggoy. Tumabi ka nga dyan. Nainis si Pakoy sa sinabi ng matanda. Sasagot pa sana, pero pinigilan ni Amboy para hindi na humaba ang usapan. Manong, pasensya ka na sa pinsan ko ha, at pasensya na rin po kayo kung di ko kayo mapapagbigyan. Napaka-imposible kasi ng sinasabi nyo eh. At isa pa, hindi naman namin kayo kakilala. Bigla na lang kayong lumitaw. Mas mabuti po siguro kung bumalik na lang kayo kung saan kayo nang galing. Mauna na po kami. Iniwan nila sa likod ng bahay si Tatang Inso. Parehong napailing dahil sa panggigiit nito. Ikaw, Insan, huwag ka talaga maniniwala sa ganyan lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng tao. Malay natin, kakutsaba ng dayong sa bungero at baka hindi lang manok mo ang madali, pati ikaw madamay na. Oo naman pinsan, hindi ko lang maiwasang maisip yung sinasabi niya. Parang may katuturan din kasi. Nakita mo naman kung gaano kabangis yung manok ng kalaban. Parang hindi normal ang atake. Isang salpukan bagsak agad ang katapat. Basta, huling sabong na bukas ha. Hindi na ako magsasabong uli kapag natalo yung natirang dalawa. Pagsapit ng gabi, sinuri nila ang mga manok na isasabong. Sinigurong nasa kondisyon ng katawan at galaw para sa laban kinabukasan. Makalipas ang ilang sandali, pumasok na rin ang tahanan dahil lumalalim na ang gabi. Makaraan ng ilang minuto, napansin ni Amboy na parang may tao malapit sa kulungan ng manok. Hindi ito bago dahil palaging nangyayari sa tuwing binabalak isa lang ang mga alaga. Binaliwala rin dahil parang pinaglalaroan ng sariling paningin. Kinabukasan, naabutan ni Amboy ang mga panabong na nanghihina. Kaagad inilabas sa kulungan at pansamantala munang pinakawalan. Sinabuyan ng patoka ang lupa. Kumain ang mga ito. Pagkatapos ay bumalik sa kondisyon. Insan, may pera akong pampusta dito ha. Huling ipon pero bahala na. Isusugal ko sa manok mo, manalo, matalo. Pero sigurado ko mananalo yan. Pupusta din ako sa kabila para may babalik. Sira ulo. Pairalin mo ang pagiging madaya. Walang yumaman sa ganyan. Magkape ka nga muna sa loob. May natira pang tinapay at kape sa mesa. Maya-maya lalakad na tayo. Pumasok ng tahanan si Pakoy. Samantalang binabantayan niyang maigi ang mga panabong na malayang naghahabulan sa bakuran. Sa kalagitnaan, napansin niya ang dayong sa bungero. Nakatitig sa kanyang gawi. Kumaway pa. Sinalubong ng nagtangkang lumapit. Kondisyon ng mga manok mo ah. Ayos yan para masalap ang uulamin ko mamaya. Ganun naman, di ba? Kapag alaga mo ang katapat ng alaga ko, siguradong tinola at adobo. Hindi lugi kasi matataba at siksik sa laman. Hanga ako ha, maayos ang pag-alaga mo.
Ano nga uli yung pangalan mo? Pakito. Manong matanong ko lang ha. Sa tanang buhay mo ba, likas na ang pagiging madaya? Ibang klase kasi yung manok mo eh. Napakahayop pagdating sa bakbakan pero nakakasiguro ka ba? Manok na panabong yan? Baka naman ibang nilalang na nagpapanggap yan. Mapapansin ang biglaang pagbabago ng reaksyon ng dayong sabongero. Nawala ang ngiti. Napahinga ng malalim. Napakuyom ng kamao. Si Amboy sa kabilang banda, nagsimulang magduda. Yo, ano bang sinasabi mo? Ganyan ka ba talaga mag-isip kasi palagi kang talo? Ibang klase rin pala ang tama ng kamalasan, no? Pati ordinaryong panabong pinagdududahan. Mag-ingat ka, nakakamatay ang maling akala. O siya, sasabungan na lang tayo magkita. Wag mo nang lakyan ng pusta, matatalo ka din naman eh. Tugon ni Pakito. Tinapik sa balikat si Amboy. Naglakad palayo. Napabuntong hininga si Amboy habang hinahatid ng tanawang matanda. Ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na mukha ang makarap. Dito rin napagtanto, kakaiba ang presensya ng dayo. Hindi maintindihan ng samyo. Parang may langis sa katawan. Malansa sa pang-amoy. Insan, dali ka na. Malapit na magsimula ang sabong. Isilid na natin sa bayong ang mga manok. Ito pala ang tari. Hiniram ko kay Mang Paulito. Ilang beses na nitong naipanalo ang laban ng mga manok niya. Matalim kaya siguradong kakapitan tayo ng swerte. Hindi nga lang gumana nung nakalaban ng manok ng dayo pero balay mo. Naku, huwag ka maniwala sa ganyan. Soli mo yan. Itong tari natin ang gagamitin. Pareho lang naman ang resulta. Talo pa rin. Muling nagbuntong hininga si Amboy. Napadasal ng wala sa oras bago isilid sa bayong ang dadaling manok. Pagkatapos ay nagtungo na sa sabungan. Pagkarating sa lugar, kasalukuyang nagsisimula ang laban. Nanood muna sila dahil mamaya pa naman ang aktwal na sagupaan ng dalang manok kontra sa manok ni Pakito. Wala rin kasing magawa dahil sa tuwing nagpapalista, itatapat sa dayong sabongero. Insan, dyan ka muna ah. Pupusta ako doon sa kabila. Mukhang malakas ang laban eh. Dito ka lang. Babalik ako mamaya kapag manok na natin ang isasalang. Habang mag-isang nakaupo sa tabi, napansin ni Amboy si Pakito na nakipusta rin sa kasalukuyang laban. Bitbit nito ang manok na ipangtatapat sa kanilang manok mamaya. Tinignan niya itong mabuti. Habang tumatagal hindi na ito manok sa paningin. Mukha ng isang asong halimaw ang nakikita. Paulit-ulit na kinukusot ni Amboy ang mga mata at binalikan ng tingin. Ganon pa rin. Kaagad ding nag-iwas nang mapansin siya. Pagkuway dali-daling lumipat ng pwesto. Nagulat pa sa biglaang pagtabi ni Tatang Inso. Mukhang gumana yata ang orasyon sa'yo para malaman ang katotohanan, ano? Alam ko, unti-unti kang naniniwala na hindi ordinaryong manok ang hawak ng dayong sabongero. Huling laban mo na ito, hindi ba? Bakit ayaw mong isugal ang tiwala sa akin? Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi. Akin na ang manok mo. Ako na ang bahala. Kinuha ang bayong. Inilabas ang manok. Hindi nakapalag si Amboy dahil ang utak ay nasa nakitang mukha ng panabong ng dayo. Paulit-ulit na bumabalik ang mukha ng asong halimaw sa isipan. Namalaya na lang niya ang paghagod ni Tatang Isko sa pakpak ng manok. Pagkatapos ay dinuraan ng 3 beses. Inihipan pa. Kumuha ito ng tari sa bulsa at ikinabit sa paa ng panabong. May kung anong bagay itong isinubo sa manok. Dito na siya umalma. Kalmahan mo, bata. Mutya ng sili ang inilagay ko sa bibig ng manok mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ito nakakalason. Nasa bibig lang naman hindi malulunok. Ito ang magbibigay ng lakas para talunin ang kalaban. Magtiwala ka sa akin. Ihanda mo ang iyong sarili dahil babagsakan ka ng galanting swerte. Magkano bang ipupusta mo? Lakyan mo para walang pagsisisi. Hindi nakasagot si Amboy dahil tinawag ang kanyang pangalan para sa labanang magaganap. Ibinigay na ang manok pati ang pusta.
Nang maalala ang sinabi ni Tatang Inso, lahat ng perang nasa bulsa, isinugal. Hindi dahil sa naniniwala siya sa matanda. Ang nasa isipan, ito na ang huling sabong. Teka, nananaginip ba ako? Panalo! Panalo ang manok namin! Wika ni Pakoy. Saka lang bumalik ang ingay ng sabungan. Tuwang-tuwa si Amboy, kahit hindi pa rin makapaniwala sa biglaang kaganapan, napatalon sa saya. Sa kabilang banda, kinuha ni Pakito ang manok niya. Sinuri ang kabuuan lalo na ang tari. Hindi matanggap ang pagkatalo. Malinis ang tari. Wala namang nilabag na batas ang naganap na laban, kaya akin ang manok. Pag mo nang hawakan yan, hindi naman yan sayo eh. Kunin mo yan oh, yung patay, yan yung alaga mo eh. Wika ng sentensyador. Binawi nito ang manok at binigay kay Amboy. Hindi may tago ng dayong sabongero ang galit. Sinamaan ng tingin si Amboy. Lalapit na sana kaso biglang umatras nang mapansin ang presensya ni Tatang Inso. Dali-dali nitong kinuha ang walang buhay na panabong at saka umalis. Sabi ko sa inyo eh, magtiwala kayo. Paminsan-minsan lang akong naawa sa tao kaya samantalahin nyo. O paano ba yan? Panalo kayo. Itinapat nito ang palad sa tuka ng manok. Kusang lumabas ang pinasubo. Kung susuriin, isang batong maliit na hugis sili. Manong, hindi ko alam kung paano kayo papasalamatan pero maraming salamat po talaga ha. Kung hindi dahil sa inyo malamang, naisano ko ng Pakito na yun eh. Tama ka po talaga. Hindi ordinaryong manok yung nilalaban niya eh. Ano po bang tawag sa nilalang na yun? Tatapatin na kita. Maging ang dayong yon ay hindi ordinaryong tao. Isa siyang aswang at ang nagbabalat kayong manok, gabay niyang nilalang. Pareho silang halimaw. Hindi matatalo sa ganitong laban kung walang ipangtatapat na mabisang pangontrang makakalaban. Ang totoo nga niyan, siya talaga ang sadya ko sa lugar na ito eh. Tapos sa pag-alaman ko, ikaw ang pinaglalaroan niya kaya lumapit ako para makatulong. Ngayong bistado na siya, hindi na babalik dito sa sabungan. Pero hindi talaga babalik yan. Kasi pagkatapos ko dito, siya naman ang tutugisin ko. Napatango na lamang si Amboy. Hindi alam kung ano ang isasagot. Wala namang naiintindihan sa sinasabi nito. Naguguluhan pa sa takbo ng pangyayari. Pagkatapos magpaalam ni Tatang Inso, si Pakoy naman ang kanyang hinanap. Nabutan nitong nagmumukmok sa tabi habang kagat-kagat ang walang laman na pitaka. Hoy, pagkatapos ko, ikaw naman ang nagbumukmok. Ano to? Palitan lang? Hindi ka ba masaya na nanalo tayo? Ligtas ang panabong. May perang napalalunan. Bakit ako matutuwa? Sa kabila ako pumusta eh. Akala ko kasi talo na naman eh. Bakit hindi mo sinabi sa akin na mananalo yung manok mo? Abayan, ubos yung pera ko. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Madaya ka kasi. Dapat sa manok lang natin yung pusta, manalo o matalo. Tignan mo, ikaw ang kawawa. Basta ako, nakabawi na ako sa sunod-sunod na pagkatalo. At saka binenta ko na rin yung mga manok na dala ko. Ito na yung huli kong sabong. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa nangyari, pambihira. May ganong klaseng nilalang pala. Manok lang kung titignan pero ang totoo, halimaw pala. Nakakakilabot ang itsura kung nakita mo lang. Wika ni Amboy na ipinagtaka ni Pakoy. Baliw ka ba? Nanalo ka lang kung ano na yung sinasabi mo. Anong halimaw? Anong nakakakilabot ng itsura? Nakasinghot ka? Ay nako. Wala, umuwi na nga tayo. Daan pala muna tayo sa bahay ni Paring Ramon, nanalo yun eh. Ang sabi niya, bibigyan niya ako ng paanang naipanalong manok. Pwedeng panghapunan natin mamayang gabi. Sagot ko na ang alak. Sa ating dalawa, ako lang may pera eh. Pusta pa sa iba. Paglipas ng mga araw, nagbago ang takbo ng buhay ni Amboy. Sa niyoga ng tiyay na lamang ibinubuhos ang oras. Inilayo ang sarili sa sabungan.
matapos mapagtantong malaking bahagi ng pagkataong nasayang dahil lamang sa pagsusugal. Halos maubos pa ang pera. Serte pa dahil sa huli. Nakabawi kahit papano. Si Pakoy na lamang ang hindi pa bumibitaw sa pagsasabong. Sa pinsan din na pag-alaman na wala ng pakito na nagpapakita. Hula niya. Totoo ang sinabi ni Tatang Inson na ang dayo ang tutugisin. Kasunod ng pagkabisto sa ginawang pandaraya. Wala na rin siyang balita sa matanda. Sa kabila ng lahat, laking pasasalamat ni Amboy sa pagligtas si Tatang Inso sa huling pagsalang sa sabungan. Malaki ang naitulong ng huling pagkapanalo. Nabayaran ang lahat ng utang. Nakaipon ng kaunti. Kaso nga lang, may tanong pa na hindi nasasagot. Sino nga ba talaga si Tatang Inso? Sino ang tumulong sa kanya? Bakit biglang dumating sa lugar? Sino ang matanda na nagbigay ng mutya ng sili sa manok na panabong? Maraming salamat sa pakikinig ng kwento mga kabayan. Kayo ba, may ganitong karanasan ba kayo? Yung tipong may nilalagay sa bibig ng manok o sa parte ng katawan ng manok para lumakas sa sabong? Kung meron man mga kabayan, huwag kayo maiya na magbigay ng komento sa ating comment section. Nga pala, meron pa tayong upload mamayang 8:30.